merong mga videos online mga kapolitika na kung saan kumakalat, which is itong si VP Sara Duterte at si Bongbong Marcos is hindi na nakipagkamayan. Kasi kahapon April 10 is tumulak papuntang Amerika itong si Bongbong Marcos para sa isang trilateral meeting kasama ang Japan at US or dito sa Washington DC. So yan ang ating pag-uusapan dito sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para kayo ay updated sa issue ng lipunan at issue ng ating bansa. So kahapon April 10 is pumunta sa Amerika itong si Bongbong Marcos para sa isang business deal di umano para mapalakas ang koneksyon ng tatlong bansa itong Pilipinas, Japan at USA. At pag-uusapan din dito itong trilateral meeting na kanilang sinasabi at pagpapalakas daw ito ng ekonomiya at pinangakuan itong si Bongbong Marcos ng bilyon-bilyong foreign investment dito sa Pilipinas. At pero sa sinasabi natin is frontline lang po itong mga business or foreign investment na kanilang sinasabi, pero ang kanilang pag-usapan talaga dito ng malakihan is itong issue ng West Philippine Sea at pagpapalakas ng maritime patrol at itong armed forces natin. Now balik tayo dito sa ating issue na kung saan is makikita natin sa video na itong si VP Inday Sara kasi bago umaalis itong presidente is talagang andun yung vice presidente din para makipagkamayan at mamamaalam dito sa presidente kasi siya yung inaatasan na maging pinuno sa bansa kung wala yung president, kasi ito na nga ang ginagawa dati ng ni Bongbong Marcos na kung saan is tinatalaga niya si VP Inday Sara na maging temporary president para mamuno sa ating bansa habang siya ay nasa other countries. So itong si VP Inday Sara is nakita natin sa video na kung saan is hindi na kinamay, hindi na hinintay itong si Bongbong Marcos para siya ay kamayin at makipagpaalam dito sa presidente. Okay, but instead ang ginawa niya is umalis na lang siya at itong sa airport din is nakita rin natin na si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Bongbong Marcos is hindi na kinamay kasi ito dapat si Inday Sara ang last na kakamayan ni Bongbong Marcos. Siguro na sense na rin ni VP Inday Sara na kung saan is malamig na at iba na yung pakikitungo ni Bongbong Marcos at kanyang asawa dito sa kanya. So kumbaga is alam niya na malakas ang pang-amoy nitong si VP Inday Sara. Kung kaya nga umalis na lang siya dito, diba, at hindi niya na hinintay si Bongbong Marcos. So ating pag-uusapan dito mga kapolitika itong kasalukuyang sigalot ng unit team at dapat na ba talagang umalis itong si VP Inday Sara dito sa samahan ng unit team. Kasi before nung election is naalala ko itong mga pulisya ni Bongbong Marcos at ni VP Inday Sara is magkatugma naman at they are going in the same direction. Pero ngayon bakit parang nasa crossroads na yung lahat? Bakit taliwas na? Meron na mga political differences at meron ng mga political interest na nangingibabaw na kung saan is naapektuhan yung desisyon ng ating presidente at yung mga dati niyang panindigan sa mga iba't ibang issues, example sa West Philippine Sea, sa ICC, sa drug war, even dito sa mga pulisya dito sa mga New People's Army, 'di ba, sa mga insurgency. So magkapareho sila ng pananaw ni VP Inday Sara. But all the while, ano ang nangyari? Bakit umiba ng direksyon, umiba ng landas itong si Pangulong Bongbong Marcos? So sa mga nakalipas na araw, 'di ba, napakaraming issue itong nagpuputukan. Meron itong pulburon itong sa issue ng ipinagbabawal na gamot. At dito sa issue ng ICC, itong issue ng drug war, itong issue ni Kibuloy, itong issue na sa Mindanao kung saan yung involved doon yung mga Muslim. Okay, so magkaiba na ng pananaw itong si Bongbong Marcos at si Inday Sara. All the while, ano ba ang nangyari? So marami ang tatanong bakit yung samahan dati ng unit team is nabibiyak na talaga ng tuluyan. At dapat na nga ba talagang umalis itong si VP Inday Sara sa unit team kasi nasisense niya na at naaamoy niya na kung saan is iba na yung kanyang pakiramdam at pakikitungo dito kay Bongbong Marcos. Nahalata na yun ng karamihan na kung saan is pinaplastic ng nila yung bawat isa. Kasi itong si VP Inday Sara is nagstick naman siya doon sa kanyang pulisya ng kanyang tatay. Kung kaya nga 'di ba itong si Bongbong Marcos is ilang beses pumunta doon sa Davao para suyon itong si VP Sara, parang nangingibabaw dito yung sitwasyon na kung saan is
gusto lang pala ni Bongbong Marcos itong kanyang posisyon sa ngayon at gusto niyang suyuin itong si VP Inday Sara para makuha yung boto ng mga Bisaya sa Mindanao at yung mga taga Mindanaoan. So parang yun yung nakikita natin dito at yung ating analysis na after niya nang makuha yung posisyon, after niya nang makuha yung kanyang gusto, is bigla niyang iniwan sa ere itong si VP Inday Sara. Parang na-scam or nabudol siya. Okay? At hindi naman talaga natin aakalain na magiging ganito yung sitwasyon na they will go to the different directions. Itong si VP Sara dito sa kanan, itong si Bongbong Marcos is nasa kaliwa. Okay, so marami tuloy ang nagsasabi na kung saan napakasayang nitong tandem na ito at marami ang yung term nila is nabudol daw. Okay? So marami kasi ang mga expectations dati, 'di ba, yung mapababa yung mga presyo ng bilihin. So ano na ang nangyari doon? Parang walang update, parang lalo pang tumaas yung mga presyo ng bilihin. Itong sa drug war ni Baste Duterte doon sa Davao na kinontra ni Bongbong Marcos. Okay, so itong mga isyong ito is lalong nagpapalala dito sa pakikitungo ni VP Inday Sara. Okay, so dapat na nga bang umalis itong si VP Inday Sara dito sa samahan ng unit team? So ang ating take dito mga kapolitika is hindi pa muna sa ngayon, hindi pa ito yung tamang panahon na kung saan is-alis siya or makikipagkontra siya dito kay Bongbong Marcos. Merong right time na hinihintay na kung saan is itong si VP Inday Sara is siya yung itakwil or siya yung hihiwalayan ni Bongbong Marcos. So maybe yun yung hinihintay niya. Okay? So kumbaga hindi siya yung maging lalabas sa kontrabida kasi merong mga political strategy, merong mga political advisor. So when we say meron silang mga political advisor, pinapayuhan sila kung kailan sila dapat nakakalas, kailan sila dapat na gagawa ng ganitong aksyon. So para sa akin, ang payo ko is wag mo nang kumalas itong si VP Inday Sara, but tama yung dapat siya yung hiwalayan para hindi siya yung magmukhang kontrabida. Okay, kasi in the first place naman hindi naman si Bongbong Marcos or hindi naman si VP Inday Sara itong nanuyo kay sa kampo ni Marcos para maging presidente itong si Marcos, kasi number one itong si VP Inday Sara at hindi nga niya, di ba, pinakinggan itong kanyang tatay nung sinabi ng kanyang tatay na ikaw yung number one sa survey pero bakit vice presidente lang yung iyong tinakbuhan. At naamoy na rin ito ni former President Duterte, kaya pala hindi inendorso itong si Bongbong Marcos sa pagka-presidente kasi napakaraming panawagan na noon na i-endorse ni President Duterte itong si Bongbong Marcos pero hindi niya inendorso dahil sa isang dahilan. So yun yung issue ng ipinagbabawal na gamot na ngayon is lumilitaw na at nagsisirculate na sa social media at marami na mga influencer at mga vlogger ang sumasakay sa isyong ito. So hindi pinakinggan ni VP Sara itong kanyang tatay kasi nadala siya dito sa magagandang salita, mababang salita ni Bongbong Marcos at natandaan ko pa nga dati pabalik at papunta itong si Bongbong Marcos dito sa Davao City at pati itong si Amy Marcos para suyuin si VP Sara. Kasi napaka-imposibleng manalo nitong si Bongbong Marcos kung hindi siya makipagtandem kay Sara. Hindi niya makukuha ang boto ng Mindanao. Kasi kailangan niya rin ng support dito sa mga Duterte kasi ang mga Duterte balwarting ang layong Mindanao, di ba? So paano niya makukumbinsi ang mga tao doon na kung saan nung time ng mga Marcos is naghirap naman yung Mindanao. So paano maniniwala yung mga Bisaya sa pinagsabi? So ang only key or ang natatanging susi dito is itong si Inday Sara para makumbinsi ang mga taga Mindanao na bumoto sa kanya. Okay, so bakit para ngayon na nakuha na ni Bongbong Marcos yung kanyang gusto is iniwan na sa ere yung mga pulisya ni VP Sara is nagstick naman siya doon pero ba't siya is nag-iba. Okay, so yun yung malaking katanungan doon at kung kaya itong mga nakikita natin na kung saan is hindi na sila nagbatian, hindi na sila nagkamayan is ano na po yan, indication na po yan ng lumalala at lumalaking sigalot dito sa unit team. But abangan natin in the next few days na kung saan itong si VP Inday Sara is talagang tuluyan ng kakalas at itong si VP Inday Sara is makikipag-alyansa doon sa mga taong talagang sumusuporta sa kanya. Okay? So yun lamang ating pag-uusapan dito sa isyong ito mga kapolitika. Kayo, ano ang inyong masasabi dito sa hindi pagbatihan ng dalawang leader? Please comment down below at please huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel. Okay?